Yung naging actuation ni Vice President Sara Duterte kahapon sa Senate budget hearing, yung sagutan nila ni Senator Risa Ontiveros, anong tingin niyo ron? And do you think somehow that was connected to the pressure that supposedly she has been getting because of all these issues being thrown against her at this time? Doon mo makikita na psychologically unstable siya, no? Bigla na lang siya natitrigger, unhinged na kagad siya, no? The way she responded doon, talagang meron siyang puot against Senator Risa na she can't hide it. Tapos sablay-sablay talaga yung sagot, no? And yun ang magiging problema ni Vice President Sara Duterte pag nagkaroon ng impeachment, kasi she would have to defend herself. At some point, hindi pwedeng abogado lang yung magde-defend sa kanya. She will have to take the stand and defend herself. Pagka gano'n nangyari, ano na yan? Mamimilipit yan sa cross-examination ng mga senador at ng mga abogado, ay mga house prosecutors. And here's the thing. Etong maraming mga politiko lang waiting in the wings, pag nakakita sila ng kumaga blood in the water ito, pagka naamoy ng mga pating yan, they will go for the kill. This would be an opportunity for some of the opportunistic politicians to take out Sara Duterte from future elections, whether national or local. And it's going to be in the interest of most of these politicians, kasi alam nyo, nung nakapwesto yung mga Duterte, sila lang naman yung naghari primarily, tsaka yung sindikato nila eh. Yung mga congressman, mga senador, sunod-sunura na lang yun, at tsaka winiwisik-wisikan na lang naman yan sila ng grasya noon. But largely, talagang bahagang buntot nila kay Duterte. And they didn't relish that feeling, no? Kasi nakita ko yan noon nung iniipit ako sa Senado, yung amnesty binawi. Hindi ine-expect nila Duterte na magko-close ranks yung mga senador to protect me, no? Supposed to be karamihan doon kakampi niya. Pero bakit ganon? Kasi lahat sila nakita nila na if Duterte can do that to me and they will allow it, sila na yung susunod. So nagkaroon ng nag-galvanize nung point na yon. Tsaka din nga sa mga hindi naalala, 'di ba? Pinilit kayong bawian ng amnesty ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero honestly kasi basura yung basis. Yes. Kahit yun naman ang dahilan talaga. So kung matino kang senador na kasama nyo ng time na yun, teka, walang ka basis para bawiin. Kasi imagine kung nabawi yung amnesty nyo, di mawawalang bisa lahat ng mga ibang amnesties pa na di ba? Kung mga pwede mong hanapan ng butas. Yun, ganun katinding ginawa kay Senator Trillanes ng panahon na yun. Ito naman sir, puntahan natin yung ICC, no? May mga nagpipredict na by next month daw, September, baka lumabas na yung arrest warrant. Mukha bang merong legitimate basis yan? Kasi schedule na ang pinag-uusapan eh. I'm not in a position to confirm or deny that, no. Ang masasabi lang natin that it's just a waiting game from here on. Baka nga lumabas next month o baka the month after. Kasi at some point even yung mga mga kausap natin doon sa The Hague, no? Na sila, blind na sila from here on. The most that they were able to give was the blue notice na post ko last time. Diba? Na yun yung nilabas na dineclare na as suspects yung 5 active and former PNP officials. So it's a waiting game. Hindi natin mako-confirm or deny. Basta bottom line, the clock is ticking. Yun lang yun. The clock is ticking. Mukhang ramdam na yan ni Senator Bato de la Rosa kasi yung huling sinabi niya, ang kanyang parang akusasyon, nagsasabi puwestra na raw itong mga dilawan, itong mga komunista, at itong Marcos para tugisin yung mga Duterte. Ano po bang tingin nyo rito?
Ang nakita kasi naman natin, wala namang malakihang iskandalo sa sa administrasyon ngayon. Kung meron man, marami pa rin naman naglalabas. Pero nothing compared dun sa mga skandalong involved yung Duterte, ng mga Duterte, no? Nakita mo yung sa drugs, sa EJK, sa Pogo, 'di ba? Kaliwat kanan, wala pa nga diyan yung mga Parmali. So, walang mas lalaki pa dito at sila yung ugat niyan. Yang mga yan, yung sila Alice Guo, 'di ba? Yung mga Harry Roque dyan, ng mga racket o kung ano man, lahat yan, isang common denominator, si Duterte. So how can you possibly ignore that? Kahit ano pang kulay mo dilaw ka, pula ka, o itong Marcos loyalist ka, mas malalaking kontrobersya yun. Di ba? Biruin mo, si Duterte, sila pala yung involved sa illegal drugs, di ba? Ito nga yung sinasabi natin noon pa, at ngayon naglalabasan na people are more open-minded to that fact. Tapos ito na nga, may mga corroborating information na. At ang palagi ko ang pinapalabas noon ang palagi ko sinasabi sa kanila noon, itong mga drug shipments na major, ang lalaki, tone-tonelada. Alam nyo, sabi ko nga, kung ikaw ay presidente na galit sa illegal drugs, dapat gigil na gigil ka dito kina Faeldon, kina La Peña, mga nagpapasok ng drugs. Pero anong ginawa niya? 'Di ba? Pre-promote niya o nilipat niya ng pwesto. Hindi siya nagalit, hindi niya tinanggal, hindi niya kinasuhan or what. Tapos ito yan, kinasuhan si Faeldon, pakitang gilas. Tapos dinismiss. Anong ginawa niya doon sa prosecutor na nagkaso? Pre-promote niya to judge. 'Di ba? Dapat 'yon. Sinusundan mo lahat 'yon. O tapos sabi ko nga sa kanila noon sa hearings noon itong Duterte administration na galit sa droga. Pero nung may mga nahuli, hindi nagalit. Man lang na tipong hanapin nyo yung drug lord na napakalakas ang loob na nagpasok niyan. Sabi ko nga, maglabas man lang kayo ng pangalan kung sino may-ari niyang na yan. Mag-invento kayo kasi na-obvious na kayo kako na pinagtatakpan nyo. So it was so obvious, at least from our end, because we have access to all this information, but the public then na obfuscate yung message noon dahil kontrolado nga nila yung mga channels of communications.